Warren's POV. Are you really here because you wanted to visit me or because you wanted to see Max? Tanong sa akin ni Winston kaya ngumisi ako sa kanya. Alam kong kahit hindi ako sumagot sa kanya, alam na niya ang sagot ko. Hindi ba pwedeng both? Hindi ka pa rin ba niya kinakausap? Galit pa rin siya sa akin. Gago ka kasi. Nagsalita ang hindi. Natawa na lang ito sa sinabi ko pero halatang wala namang buhay ang tawa niya. Dati si Winston ang pinakamagulo at pinakamaingay sa amin, pero ngayon siya nang may pinakamasaklap na buhay sa aming magkakaibigan. Alam ko na nagluluksa pa rin siya sa pagkamatay ng asawa niya, habang ako naman busy magpapansin kay Max. Alam mo, mabuti na lang at hindi ko kapatid si Max dahil kung kapatid ko siya, baka sinapak na kita. Gusto mo siya pero inuna mong ex mo, kaya ngayon wag ka nang magtataka kung ayaw na niya sa'yo. Seryosong tinitigan ko si Winston. Kung alam lang niya ang totoo, baka hindi na ako lalabas ng bahay nila ngayon na walang pasa sa mukha. What if sa kapatid mo nga ako nagkagusto? What will you do? Seryosong tanong ko sa kanya. Tumalim ang tingin niya sa akin. Ipapabaril kita, sagot nito. Hindi ko alam kung seryoso ba siya o nagbibiro pero naalala ko kung paano niya sinugod noon si Enzo nang malaman niyang pinakasalan nito ang pinsan niyang si Karen. Ayaw mo ba ako maging kapamilya? Ako mismo magtatago sa kanya para hindi mo makita, sagot nito. Isa pa alam kong patay na patay ka kay Max, kaya kahit makita ko pa ang kapatid ko, hindi ka magkakagusto sa kanya. Hindi ko rin papayagan na masaktan siya. I wanna be a big brother for her. Minsan nga naiisip ko, kumusta kaya ang lagay niya? Is she okay? Lihim kong naikoyom ang kamao ko. Gusto kong sabihin sa kanya ang totoo pero pakiramdam ko, hindi pa ngayon ang tamang oras para malaman niya ang totoo. Winston is not in the good condition right now. Kapag nalaman niya ang totoo, sigurado mas mahihirapan ako. Selfish ang iniisip ko pero kailangan ko munang mabawi ang loob ni Max at pagkatapos noon, aaminin ko kay Winston ang nalaman ko. I just need to be ready myself dahil alam ko makakatikim pa rin ako ng kamao niya kahit anong mangyari. I think she's okay. Don't worry about her. You must think about yourself first. Sure naman ako wala kang balak na maupo na lang habang buhay sa wheelchair mo. Kaya wag mo namang pasakitin ang ulo ng my loves ko. Alam ko kasi na matigas ang ulo niya. Nalaman ko na nag-iinom pa rin siya palagi, kaya madalas daw na sinasaway to ni Max. Sabi ko na nga ba, si Max talagang sadya mo hindi ako. Kunwari pang nagtatampong saan nito. Ngumisi ako sa kanya. Namiss ko bigla Naging busy ako sa work kaya hindi ako nakakapunta dito. Kaya nga dito ako agad dumiretso. Kagagaling ko pa lang sa business trip ko at dito sa bahay ni Winston agad akong dumiretso para makita ko si Max. Almost 1 week ko na rin siyang hindi nakikita. Mabuti na lang at may nagbabantay sa kanya kaya kampante ako kahit papano. May sumusundo sa kanya minsan. Napaayos ako sa pagkakaupo dahil sa sinabi ni Winston. Sumusundo? Isang tao lang pumasok sa isip ko na posibleng sumusundo kay Max. Yung pangit na si Joseph. Bakit di mo agad sinabi sa akin? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Kayo ba? Kaibigan mo ko. Hindi ko lang basta empleyado si Max. She's my friend too. Best friend mo ko? Paalala ko sa kanya. Di naman ako na-inform na kailangan ko pang i-report sa iyong lahat ng tungkol kay Max. Sarcastic na saad ni Winston. Alam ko naman na kahit may ibang lalaking mapalapit sa kanila, hindi sila mananalo sa'yo. Madumi kang maglaro. May malinis ba sa atin? Balik tanong ko sa kanya. Si Six, alam ko ang kagaguhan niya para makuha si Riri. Siya at si Enzo, pareho nilang biglang pinakasalan ng mga asawa nila para walang kawala. At alam kong lahat kami, tinabuhay ang mga lalaking lumalapit sa mga babaeng mahal namin. Mukha lang silang mababait sa harap ng asawa nila, pero alam ko kung paano sila manakot sa mga lalaking lumalapit sa mga ito noon. Siya nga, pinikot niya si George para magpakasal sa kanya. Anong plano mo? Santong dasalan muna. Kapag hindi gumana baka kidnapin ko na. Pagbibiro ko.
Ngumisi naman sa akin si Winston. Mukhang mahihirapan kang paamuin siya. Alam ko, parang hirap niyang tibagin. Sang-ayon ko kay Winston. Si Max yung tipo ng tao na kapag ayaw niya na, ayaw na talaga niya. Kaya hindi ko alam paano siya paaamuin ngayon. Matapos namin mag-usap ni Winston, sabay kaming nagtungo sa kusina. Kahit naman naka-wheelchair siya, hindi siya nahihirapan dahil electric wheelchair naman ang gamit niya, kaya hindi niya na kailangan pa ng tagatulak. Hindi ko lang inaasahan ang bagay na marinig ko mula kay Max. Tinawag niya akong pangit. Siya lang talaga ang taong kaya kong tawagin na pangit palagi. Hindi ba talaga siya nagagapuhan sa akin? Mabilis tumalikod ang mga katulong ni na Winston at kunwari abala sa mga ginagawa nila habang si Max naman walang pakialam kahit naririnig ko ang sinabi niya. Hanggang sa mag-dinner, hindi ako pinapansin ni Max. Talagang iniiwasan niya na magtama ang mga mata naming dalawa. Pero sinasadya ko naman natitigan siya. Bukas, kunin mo muna ang mga papeles na kailangan kong pirmahan sa opisina bago ka pumarito. Don't worry, I'm planning to go back to work next week, saad ni Winston. Sure ba kayo? Okay lang naman sa akin na kunin palagi ang mga trabaho ninyo kasi yun naman talaga ang trabaho ko. Mabait na sagot naman ni Max. Kapag si Winston talaga ang kausap niya, mabait siya pero kapag ako, nanlilisik kaagad ang mga mata niya. I'm okay. I need to make myself busy if I don't want to go crazy. Bumalik sa akin si Winston. How about you? I can feel that we can both be roommates in mental. May mapang-asar ng ngiti niya sa mga labi. Tumingin ako kay Max pero mabilis naman niyang ibinaling ang tingin sa akin. Yeah, because there is someone who's making me crazy too. Pagpaparinig ko kay Max. Natawa si Winston sa sinabi ko pero wala man lang reaksyon mula kay Max. Akala ko nung nabubuhay si George, siya na ang pinaka-cool na babae na nakilala ko. Pero mas malala pa pala si Max. Parang hangin lang talaga ang turing niya sa akin ngayon. Hanggang sa matapos kaming kumain, hindi man lamang ako pinansin ni Max. You can stay here. It's already late. Mahihirapan kang umuwi. Pigil ni Winston kay Max nang magpaalam ito na aalis na. Hindi na, bossing. Ako na ang maghahatid sa kanya. Pagbobolontaryo ko. Hindi na. Matigas sa tanggi ni Max. Tama. Magpahatid ka na lang kay Warren. Mas panatag ako kung alam kong safe kang makakauwi. Isa pa, hindi ka naman nabala sa kaibigan ko kaya wag kang mag-alala. Pangumbinse naman ni Winston dito. Napatingin kami kay Max nang tumunog ang phone niya at agad niya yung kinuha. Napangiti ako na makita ang phone niya. Nagpapasalamat ako na kahit galit siya, hindi niya itinapon o binenta ang cellphone na ibinigay ko sa kanya. Hindi na, bossing. Muling saad ni Max na mabasa ang text sa kanya. May sundo na po ako? Anito bago tuluyan ng nagpaalam. Gumalaw ang pangako at naikuyom ko ang mga kamuo ko habang nakasunod ang tingin kay Max na palabas na ng main door. Mukhang wala ka na talagang pag-asa. May iba nang sumusundo sa kanya. Sad na ni Winston bago pinagulong ang wheelchair niya patalikod sa akin. Mabilis ang hakbang na sumunod ako kay Max. Naabutan ko siyang nakatayo sa labas ng gate at tila may hinihintay. Siguro ay ang sundo niya. Let's go. Ako na maghahatid sa'yo. Saad ko sa kanya na makalapit ako. Lumingon siya sa akin at kita ko ang agad na pagsalubong ng mga kilay niya. May sundo ako. Are you dating him? Hindi ito umimik. Do you like him? Nanatili itong walang imik. Gusto kong mapikon sa pananahimik niya, pero huminga nga lang ako ng malalim at tinulak ng dila ko ang loob ng pisngi ko para lumobo yon. Max, don't make me do something we will both regret. Pagbabanta ko sa kanya. Bakit? Anong gagawin mo? Matalim na tanong niya sa akin. Ngumisi ako sa kanya at mas nilapit ko ang mukha ko sa mukha niya. Aatras na sana siya papalayo pero hinapit ko ang bewang niya para mas mapalapit siya sa akin. If you will keep on ignoring me, I will not hesitate to Hindi ko na natapos pa ang sasabihin ko. Sa kanya nang biglang merong sasakyan na huminto sa tapat namin at mabilis na bumaba doon sa Joseph.
Pero bago pa siya makalapit, mabilis kong hinalikan si Max sa mga labi niya. Hinawakan ko siya sa batok para hindi siya makalayo. Ramdam ko ang pagsuntok niya sa dibdib ko, pero hindi ko yun ininda. Ngunit malakas niyang kinagat ang labi ko kaya napatigil ako sa paghalik sa kanya bago niya ako malakas na itinulak. Gago ka ba talaga? Galit na sigaw ni Max sa pagmumukha ko bago niya marahas na pinahid ng likod ng palad niya ang mga labi niya. Ramdam ko naman ang sakit ng labi ko dahil sa ginawa niyang pagkagat sa akin. Alam kong mas lalo siyang magagalit sa ginawa ko, pero di ko na napigilan pa ang sarili ko, lalo na't nakita ko ang pagmumukha ni Joseph. Galit na galit naman si Joseph. Kinawelyuhan niya ako habang kita ko ang namumulang mukha niya sa galit, pero isang nakakalokong ngisi ang pinakawalan ko para asarin siya. You bastard! Tinulak ko siya palayo sa akin at kinawelyuhan siya pabalik. Do not act like a jealous boyfriend. You're just a mere friend of hers. Sad ko habang matalim na nakatingin kay Joseph. Bitawan mo siya, Warren. Ano ba? Galit na singhal sa akin ni Max. Are you really going with him? Hindi makapaniwalang tanong ko kay Max. Ano bang pakialam mo? Tanong ni Max at hinila palayo sa akin si Joseph. Humarang pa to sa pagitan namin na para bang ayaw niyang masaktan ko ang lalaking sumusundo sa kanya. Asar na natawa ko. Mas lalong uminit ang ulo ko nang bigla siyang akbayan ni Joseph at gumisi sa akin. You better back off, Smith. Stop pestering Max. Mayabang nasad ni Joseph. Giniya nito si Max patungo sa kotse nito at pinagbuksan ang pinto. Nanatili naman akong nakatingin lang sa kanila kahit gusto kong sugurin si Joseph at saktan to dahil alam kong kapag ginawa ko yon, mas magagalit sa akin si Max. Muling humarap sa akin si Joseph nang maisarado niya na ang pinto ng kotse kung saan pumasok si Max. Mapang-asar nang umiti siya sa akin. I won! Walang boses na saan nito pero nabasa ko ang buka ng bibig niya. Tumaas ang kilay ko sa sinabi niya. Gusto talaga niyang ipamukha na siya ang pinili ni Max. Ngiting tagumpay pa ito na akala mo nanalo talaga. You wish! Nanggigigil na sagot ko sa kanya pero ngumiti lang to bago tumalikod sa akin. Nagpapasalamat ako na hindi ko dala ang barel na binigay sa akin ni Enzo. Baka naging kriminal ako nang wala sa oras dahil parang gusto kong pasabugin ang ulo ng lalaki na kasama ngayon ni Max. For the third time, mas pinili niyang sumama sa lalaking yon kaysa sa akin? Gustong magwala ng dibdib ko sa inis at selos na nararamdaman ko pero wala akong magagawa. Marahas ang pagtaas at baba ng dibdib ko. Gusto ko silang sundan. Agawin si Max pero alam ko, hindi siya sasama sa akin kahit anong gawin ko. Why she keep on choosing him over me? Why did you let him kiss you? Biglang tanong ni Joseph habang nagmamaneho siya. Hindi ko alam kung bakit sinundo niya ako ngayon pero hindi na ako tumanggi sa kanya lalo na at kaharap ko si Warren. Idagdag pa na gusto niyang siya ang maghatid sa akin kaya ginamit ko ang chance na may hatid ni Joseph para maiwasan siya. Hindi ko lang inaasahan na hahalikan niya ako. Napatingin ako sa kanya at kita ko hindi maganda ang mood niya pero nang tumingin din siya sa akin bigla siyang ngumiti. Hindi ko naman siya hinayaan lang. Nagulat din ako sa ginawa niya, paliwanag ko. Tinulak ko naman si Warren. Masyado lang mahigpit ang pagkakahawak niya sa akin, kaya ang labi niyang kinagat ko para mabitawan ako. Hindi ko nga alam kung bakit, tila kailangan ko pang magpaliwanag kay Joseph tungkol sa nangyari. Dapat hinayaan mo akong sapakin siya kung ganon. Napanguso ako sa sinabi ni Joseph. Alam kong siya ang unang humaya ng suntok, pero kilala ko si Warren. Hindi yon papayag na madedehado siya kung di ko sila inawat, baka puro pa sana siya ngayon. Mukha pa namang hindi siya sanay sa away. Habang si Warren mukhang handa laging makipagbasag ulo. Ayoko may magkasakitan dahil sa akin. Katwiran ko na lang. Isa pa, kalimutan na lang natin yon. Siguro naman hindi niya nauulitin. Paano kung inulit pa rin niya? He kissed you like as if it's not the first time. Sigurado ka bang wala kayo naging relasyon dalawa? Diretsang tanong ni Joseph, kaya napayuko ako para umiwas ng tingin sa kanya. Wala kaming naging malinaw na relasyon ni Warren. Siguro dahil bago pa man humantong sa mas malalim na ugnayan ng anumang meron kami.
ay naputol na pero di ko rin pwedeng itanggi na walang namagitan sa aming higit pa sa pagkakaibigan. Muntik na nga may mangyari sa aming dalawa ni Warren. Pero wala akong balak sabihin yon kay Joseph. Wala kaming naging relasyon. Mahinang saad ko na kulang na lang. Kulang na lang hindi marinig ang boses ko. Sa sobrang hina ng pagkakasabi ko, Max, don't get me wrong. Concern lang ako sa'yo. Alam mo naman na magkaibang mundo kayo ni Warren. Kahit magustuhan mo siya, malaba maging kayong dalawa. Lalo na't sigurado ako maraming babae nagkakagusto sa kanya. Ayoko lang na masaktan ka. Mahina ang saad ni Joseph pero hindi ko alam kung bakit masakit ang mga salitang binitawan niya. Ilang beses naman na niyang sinabi sa akin na ayaw niya ako masaktan. Na-concern siya sa akin pero bakit ang sakit ng mga sinasabi niya ngayon? Magkaibang mundo? Alam ko naman yon. Hindi niya na kailangan ipamukha sa akin. Mayaman si Warren. Mayaman si Warren. Maraming babaeng pa pwede na magagusto sa kanya. Samantalang isang hamak na mahirap lang ako. Hindi kami bagay. Alam ko yon. Alam ko. Nakita ko ngumiti siya sa akin. Biglang tumunog ang phone ko kaya kinuha ko yon bago ko pa makita kung sino ang tumatawag. Bigla nang inagaw sa akin ni Joseph ang cellphone. Gusto mo siyang iwasan, hindi ba? Dapat hindi mo sinasagot ang mga tawag niya. Anitong nakangiti sa akin at siya na mismo nagpatay ng tawag pero di naman niya agad binalik sa akin ang phone ko. Nanatili siyang hawak iyon. Kung talagang gusto mo siyang iwasan, you must totally ignore him and cut all of your connections to him. Best friend siya ng boss ko. Kahit ayoko siyang makita, wala akong choice. Paano? Tanong ko sa kanya at napatingin ako sa bintana nang huminto ang sasakyan sa tapat ng apartment ko. Di ko na namalayang nakarating na pala kami. Mag-resign ka na sa work mo ngayon. I can give you a job. Suggestion ito. Mabilis akong umiling sa kanya. Hindi ko gagawin yon. Gusto kong makabawi kay bossing dahil hindi ko nagawang bantayan ng maayos si Miss G. Ito na lang ang paraang alam ko para kahit papaano makabawi ako kaya hindi ako magre-resign para lang maiwasan ko si Warren. Isa pa, ayoko na umasa sa kanya. Ayoko samantalahin ang kabaitan niya sa akin. Maayos naman ang trabaho ko. May asungot nga lang na biglang lumilitaw para mangulit. Hindi pwede. Hindi pwede o ayaw mo? Medyo nagulat ako na makita ko ang tila galit na mukha ni Joseph. Bakit galit siya? Lagi mong sinasabi na gusto mong iwasan si Warren, na wala kang gusto sa kanya, pero bakit? Salamat sa concern mo. Pero ayoko idamay ang trabaho ko sa personal na problema ko. Putol ko sa sasabihin niya. Salamat sa paghatid. Mabilis na lumabas na ako ng kotse niya at hindi na hinintay ang sasabihin niya. Minsan pakiramdam ko, masyado na siyang nakikialam sa buhay ko. Kaibigan ko siya pero bakit imbes unawain niya ako, mas parang dinidiktahan niya ako sa dapat kong gawin. Alam ko, concerned siya sa akin pero di niya ako kailangan utusan sa mga dapat kong gawin. Iiwasan ko si Warren pero hindi ako aalis sa trabaho ko. Bubuksan ko na sana ang pinto ng apartment ko nang maalala ko, hindi ko pala nakuha kay Joseph ang cellphone ko. Kaya muli ako nagtungo sa hagdan upang balikan siya. Ngunit nasa kalagitnaan na ako nang handa ng silipin ko ang baba pero wala na roon ang kotse ni Joseph. Napasuklay na lang ako sa buhok ko. Nasa kanya ang phone ko. Bukas ko na lang kukunin. Baka nakalimutan lang din niya na ibalik sa akin. Akmang tatalikod na ako nang may marinig akong sasakyang huminto, kaya muli akong bumaling ng tingin pababa. Sa pag-aakalang si Joseph iyon at bumalik para ibigay ang phone ko pero napakunot ang noo ko na makitang taong bumaba mula sa sasakyan. Si Lauren. Ano na naman ang ginagawa niya rito? Gabing-gabi na. Sigurado ko hindi magandang hangin ng dahilan kaya napadpad siya rito. Nanatili ako sa pwesto ko hanggang sa makalapit siya sa akin. Hindi ako nagpakita ng kahit anong emosyon sa kanya. Hindi ko pa nakakalimutan ang mga masasakit na salitang sinabi niya sa akin. Anong ginagawa niyo rito? Malamig na tanong ko. Kailangan natin mag-usap. Hindi yon pakiusap, kundi isang utos. Wala ho akong alam na dapat natin pag-usapan. Malamig na sagot ko. Tumalim ang mga mata niya sa akin, pero hindi ko yon pinansin at tumakit ng muli sa hagdan. Pero rinig ko ang tunog ng mga takong niya na sumunod sa akin. Hanggang sa tumapat kami sa pinto ng apartment ko, nakasunod pa rin siya sa akin. Ano bang kailangan niyo sa akin?
Napangako kasabay ng pagpaling ng pisngi ko na isang malakas na sampal ang sumalubong sa akin bilang sagot. Binalaan na kita. Layuan mo si Warren pero dumidikit ka pa rin sa kanya? Matalim na saad nito. Kiniyom ko ang mga kamao ko at matalim na tumingin pabalik sa kanya. Anong karapatan niyang sampalin ako? Hindi ko alam ang sinasabi niyo, tigit sa lahat. Ang pinakaayaw ko yung sinasaktan ako. Ani ko kasabay ng paglapat ng pisngi ko sa palad niya. Kung inaakala niyang hindi ako gaganti, nagkakamali siya. Kaya sinampal ko rin siya. Hinayaan ko siyang saktan lang ako nung una, pero hindi ako papayag na pumangalawa pa siya. Nanlalaki ang mata nito sa gulat dahil sa ginawa ko. Maaaring hindi niya inaasahan na gaganti ako. How dare you? Anong karapatan mong sampalin ako? Mas wala kayong karapatan na saktan ako? Isa ka lang hampas lupang nangangarap papasali sa isang mayamang pamilya. Pwede kitang durugin kung ipag-uutos ko. Pagbabanta nito, lumalabas ang ugat niya sa noo sa sobrang galit. Sige, subukan niyo. Akala niyo ba natatakot ako sa inyo? Taas noong hamon ko sa kanya. Layuan mo si Warren. Para lang siya sa anak ko. Sundin mo ang sinasabi mo kung ayaw mong makita ang hinahanap mo. Bahagya siyang lumapit sa akin, pero nanatili akong nakatayo at hindi nagpapakita ng takot sa kanya. Handa akong pumatay para sa kaligayahan ng anak ko, kaya wag mo akong susubukan. Balik nga sa akin bago tuluyang umalis. Mariing na ikuyom ko ang kamao ko. Akala ko mananahimik na ako kapag iniwasan ko si Warren, pero garon pa rin pala, mas naging malala pa. Ibig sabihin walang silbi ang pag-iwas ko. Parang gusto ko tuloy mas innocent pa silang mag-ina dahil sa sinabi niya. Masasaktan kaya niya ako kung ang taong gusto ng anak niya ang gagamitin ko para protektahan ako? Lawrence POV. Napahawak ako sa pisngi kong sinampal ni Max. Gusto kong magwala sa galit. Para niya ako nagawang sampalin pabalik. Mukhang nagkakasungay na ang tomboy na yon. Hindi ako papayag na maagaw niya ng tuluyan kay Amira si Warren. Mabilis ako umuwi ng bahay at naabutan ko si Amira. Umiinom na naman ng alak. Mabilis akong lumapit sa kanya at inagaw ang bote ng alak na hawak niya. Inagaw niya yon sa akin pabalik, pero mabilis kong inilayo sa kanya. Anak, bigla itong umiyak. Ayaw niya na sa akin. Mommy, ayaw niya na sa akin. Naawang sinapo ko ang mukha niya. You promised me. Ang sabi mo gagawin mo lahat para bumalik sa akin sa Warren, pero bakit hindi pa rin siya bumabalik sa akin? Don't worry. Sisiguraduhin kong ikaw lang pakakasalan niya. Pangako ko kay Mira. Gusto kong maawa sa lagay niya ngayon. Lugmok na lugmok siya dahil sa lalaking ayaw naman sa kanya. Pero dahil anak ko siya, handa akong ibigay ang lahat ng gusto niya. Nangako ko sa asawa ko na ako nang bahala sa anak namin, kaya gagawin ko ang lahat para maging masaya si Mira. Kahit makasakit pa ako ng iba. I hate that, Max. Inagaw niya sa akin si Warren. Kung wala siya, kung di siya dumating, baka ako pa rin ang gusto ni Warren. Patuloy na pag-iyak ni Amira. Kung ganon, kailangan niyang mawala para bumalik sa'yo si Warren. Mommy will do everything for you, Amira. Hindi ko man nagawa sa panganay ko ang mga bagay na to. Hindi man ako naging mabuting ina sa unang anak ko. Babawi ako sa'yo. Sa isip-isip ni Lauren. Halika na at kailangan mo nang magpahinga. Lasing ka na. Huwag kang mag-alala, si Mommy nang bahala sa lahat. Pag-aalo ko kay Mira at ginitian siya upang ipakita sa kanya na handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Sisiguraduhin kong magiging masaya ka. Sinapo ko ang mukha ni Mira at pinunasan ang mga luha niya. Mula nang malaman niyang nagkikitang muli sina Warren at Max ay naging ganto na siya. Inakay ko siya patungo sa kwarto niya, tinulungang mahiga sa kama niya. Napatitig ako sa natutulog na mukha ng anak ko. Isang tao lang ang dapat kong sisihin kung bakit nagkagano siya. Si Max. Kasalanan niya kung bakit nasasaktan ang anak ko. Inagaw niyang lalaking dapat ay para kay Amira. Napatingin ako sa bedside table ni Amira. Larawan nila ni Warren ang naroon. Malaki ang ngiti niya at halatang masaya siya ng kunan ng larawan. Gagawin ko ang lahat para bumalik ang ngiti sa mga labi ng anak ko. Kailangan bumalik sa kanya si Warren.